magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. WIZ Monday to Friday, 6 a.m. Balikan na natin ang ulo ng mga balita. Tandem! Pangulong Marcos biyaheng Vietnam na ngayong araw para sa kanyang state visit. Tandem! Bagong Pilipinas, wala raw hidden agenda. Ayon mismo yan kay PBBM. Kick-off rallies sa Quirino Grandstand naging mapayapa. Tandem! Prayer rally kontra naman sa People's Initiative o PI idinao sa Davao City. Tandem! Mga lugar na nakakaranas ng tagtuyot, madaragdagan pa. Tandem! Kalusugan, pangunahing concern ng mahigit 70% ng mga Pilipino ayon sa survey. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, paglago ng ekonomiya sa bansa noong fourth quarter ng 2023, asahan na. Tandem! Balita naman sa ibayong dagat, 30 katao patay sa magkakaiwalay na aksidente sa Afghanistan. Tandem! Balita sa mundo ng showbiz, veteran actress Chanda Romero umaming nakarelasyon ng isang gay actor. Tandem! At balita sa mundo ng sports, antabayanan ng report ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! Sa 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga at sa detalye pa rin po ng mga balita. Biyaheng Vietnam na ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang state visit. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Eileen Mendiola raw, tatalakayin ni Pangulong Marcos ang mga isyu kaugnay sa food security, agriculture cooperation at kalakalan. Sa state visit anya ni PBBM, ang state visit anya ni PBBM ay bahagi ng kanyang commitment na tiyakin ang food security sa bansa dahil matagal nang magkatuwang ang Vietnam at Pilipinas pagdating sa rice requirement. Inaasahan ding maseselyuhan sa pulong sa state visit ang mga kooperasyon sa larangan ng defense at security, maritime, agriculture at people-to-people relations. Target din ng dalawang bansa na pataasin ang bilateral o patatagin ang bilateral trade nito kaugnay o hanggang $10 billion sa mga susunod na taon. Tandem! Samantala, nilinaw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang hidden agenda sa Bagong Pilipinas campaign. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin nitong maibalik muli ang tiwala ng taong bayan kaya dapat ipakita ng pamahalaan ang mga nararapat na gawin na hindi sa pamamagitan ng salita kundi sa gawa. Dapat ding ipakita sa mga mamamayan ang isang plano at blueprint kung ano ang mga gagawin ng gobyerno. Git pa ni PBBM, ang Bagong Pilipinas ay hindi isang slogan o sticker kundi maglalatag ng mga mithiin na dapat makamtan upang makamit ang magandang kinabukasan para sa bayan. Tandem! Kaugnay pa rin yan, generally peaceful naman ang isinagawang Bagong Pilipinas campaign kick-off rally. Ito ang kinumpirma ni PNP spokesperson Colonel Jean Fardo saan wala silang naitala ng mga untoward incidents. Ayon kay Colonel Fardo, may ilang mga individual lamang ang binigyan ng atensyong medikal dahil sa pagkahilo. Kabuang halos 3,600 pulis naman ang ipinakalat o idineploy sa Quirino Grandstand kasabay ng paglobo sa 400,000 katao ang dumalo sa naturang aktibidad. Pinangunahan mismo
ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aktibidad kasama ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Tandem! Nagtipon-tipon naman ang ilang opisyal ng pamahalaan at mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang forum at prayer rally sa Davao City. Ito'y bilang pagtutol sa People's Initiative upang maamendahan ang saligang batas. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing pagkilos o prayer rally, sina dating Presidential Spokesman Harry Roque, dating Cabinet Secretary Leoncio June Evasco Jr. at dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Nakiisa rin si Vice President Sara Duterte sa pagtitipon kontra People's Initiative, bagamat dumalo rin ito sa Bagong Pilipinas program ng pamahalaan na ang kick-off rally ay isinagawa nga sa Carino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Tandem! Sa iba pang balita, ramdam na ang tagtuyot sa iba't ibang lalawigan sa bansa na tinukoy ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon. Sa Naik, Cavite, 13 sako na lamang ang naaning palay sa isang ektaryang sakahan at nagabitak-bitak na rin ang lupa dahil sa kakulangan ng tubig. Natutuyo naman ang tubig sa ilang balon sa Sarat, Ilocos Norte, kaya ang ilang residente kumukuha na lang sa ilog at bumibili ng purified water. Sa Santa Ana, Cagayan, kaunti na lamang ang mga nahuhuling isda dahil lumalagoy na mga ito, nagpupunta na po sa malalalim na bahagi ng karagatan. Ipinabala naman ng NDRRMC na posibleng madagdagan pa ang mga lugar na nakararanas ng tagtuyot kung hindi pa rin uulan. Tandem! Sa iba pang balita, nananatiling pinakaalalahanin ng mga Pilipino ang kalusugan. Ito'y batay sa pinakabagong survey ng Octa Research Group noong December 10 hanggang 14 sa 1,200 respondents. Lumabas sa naturang survey na 71% ng mga respondents ang nagsabing kanilang inaalala ang pagiging malusog at pag-iwas sa sakit kumpara sa 65% ng mga Pilipino noong October 2023. 50% naman ang nagsabing inaalala nila ang pagkain ng sapat araw-araw kaysa sa 45% noong nakalipas na survey ng nasabing research group. 47% naman ang inaalala ang pagkakaroon ng magandang trabaho habang 44% ang edukasyon. Tandem! Samantala, tanggap po tayo ng update mula po dyan sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Mula kay Patrol 5, Aya Iupangco. Kuyang? Balik na sa normal ang sitwasyon sa Quirino Grandstand at buong paligid ng Rizal Park o Luneta. Ito'y matapos yung ginanap na kick-off rally ng Bagong Pilipinas na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang ilang mga cabinet secretaries, senators at congressmen. Bagamat tumambad ang tambak na basura matapos ang programa, nagtulong-tulong naman ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority, Manila Department of Public Service at National Parks Development Committee para agad itong malinis, maging yung mga barikada na ginamit sa pangharang o pagsasara ng ilang mga kalsada at bahagi ng Rizal Park ay isa-isa na ring naialis na kung saan ang mga tent na itinayo ay kasalukuyan na ring nililigpit. Gayon din yung mga LED screen at stage na ginamit sa naturang aktibidad. Sa huling datos ng Manila Police District, pumalo sa halos 450,000 ang dumalo sa sinagawang kick-off rally at sa nasabing 46 naman ang nabigyan ng atensyon medikal matapos makaranas ng pagkahilo, hypertension, pananakit ng ulo at sugat sa paa. Ito yung Patrol 5 ay upang para sa implemento ng lakas DWIC. Nababalita na tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, dialogo ikinasa ng DA, Department of Agriculture, kasama ang stakeholders. Alam
Alamin natin ang kabuang report hati ni Patrol 30 Jelly Mendez. Sinimulan na ng Department of Agriculture ang pakikipagdialogo sa mga stakeholder upang matiyak ang food production ng bansa at matulungan ng mga magsasaka. Aabot sa halos kalahating milyong piso na halaga ng farm machinery ang ibinigay ng departamento sa 3 farmers cooperatives and association sa Mountain Province. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Larel Jr. ang pag-turnover sa mga kagamitan sa nabanggit na lalawigan. Nakipagpulong din ang kalihim sa mga opisyal ng DA, mga magsasaka, traders at maging sa mga workers ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Plano kasi ng departamento na gawing 400 metrikong tonelada ng mga gulay ang dadalhin sa National Capital Region kada araw upang maiwasan ang kakulangan ng supply ng produkto sa mga pamilihan. Bukod pa dito ay namahagi rin si Secretary Laurel ng financial assistance sa mga rice farmers na naapektuhan ng nagdaang bagyong Egay sa ilalim ng Rice Tarification Law. Sa tulong ng nasabing batas, mabibigyan ng farm equipment at facilities ang mga apektadong magsasaka. Iginit naman ng kalihim na kanilang ipagpapatuloy ang paghahatid ng serbisyo sa mga nangangailangang farmers, partikular na ang proyektong irigasyon sa mga sakahan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Iba pa balita, mga masamang taga-gobyerno. Uy! Dapat na ireklamo ayon kay Pangulong Marcos. Sabihin po natin ang kabuuan ng detalye buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Dapat may reklamo ang mga masamang kawanin ng gobyerno. Itong binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng kanyang talumpati sa kick-off ceremony ng Bagong Pilipinas, kung saan inisa-isa ng presidente ang mga hindi dapat masumpungan sa sino mang empleyado o opisyal ng pamahalaan. Anya, kasama rito ang hindi tapat at mga mangungulimbat o nangungulimbat o nagnanakaw sa pera ng bayan. Ayon kay PBBM, Bagong Pilipinas ay bawal ang waldas at ang pagugol sa anyay pondo ng bayan ay dapat na bukas sa publiko at hindi kinukubli. Sinabi ng Pangulo na walang parte ng pondo ang kinukupit o sinusubi. Hindi rin anya dapat na sa isang empleyado na mapangapi at naghahari-harian, lalo pat ang mga nasa pamahalaan ay tagapagsilbi ng mga tao at hindi Panginoon. Giit pa ng presidente, hindi dapat pahirapan ng taong bayan at bagkus ay dapat na mabigyan ng magalang na panunungkulan o serbisyo. Sa kabilang banda, binanggit din ng presidente na dapat gawaran ng rekomendasyon ang mga empleyado naman ng gobyerno na may mabuting ginagawa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa ibang balita, naniniwala ang 45% ng mga Pilipino na hindi nagbago ang kalidad ng kanilang buhay sa nakalipas na 12 buwan. Ito'y batay sa isinagawang survey ng Social Weather Stations noong December 8 hanggang December 11, 2023. Habang 30% naman ang nagsabing bumuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay at 25 ang naniniwalang mas lumala ito. Ginawa ang SWS survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adults na may edad 18 pataas sa buong bansa. Tandem! Suportado ni dating Office of the Vice President spokesman Barry Gutierrez ang panawagan na magkaroon ng special audit ang COA o Commission on Audit sa alokasyon ng 51 billion peso budget ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Na-alarma si Gutierrez sa malaking alokasyon sa anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2020 hanggang 2022. Iginit pa ng dating kinatawan ng Akbayan Party List na mas malaki ang alokasyon sa distrito ni Congressman Colong noong 2021 kumpara sa initial budget para matugunan ang pandemya noong 2020 na nasa 27 billion pesos lamang. Idinagdag pa ng dating tagapagsalita ng OVP na mas mataas din ito kumpara sa budget ng Department of Human Settlements and Urban Development ng 2020 na nasa 7 billion pesos lamang. Tandem!
Samantala, binisita ni United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Khan ang mga nakakulong na human rights defender at mamamahayag sa Tacloban City Jail. Kabilang sa binisita ng UN Special Rapporteur ang mamamahayag na si Frenchie May Cumpio at human rights defender na sina Mariel Dumiquel at Alexander Abinguna. Naaresto ang tatlo sa magkakahiwalay na operasyon ng militar at pulis noong 2020 kaugnay sa illegal possession of firearms at explosives na kanila namang mahigpit na itinatanggi. Siniguro naman ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na dinidinig ang kaso ni Cumpio sa korte. Tandem! Samantala, sa iba pang balita, kapit mga motorista, kapit po tayo dahil bukas may panibago na naman pong tagok na harap sa atin dahil asahan na ang panibago pong big time oil price hike. Bukas po yan, Enero at 30, kung saan aabot sa 2 piso at 50 sentimos hanggang 2 piso at 80 sentimos ang dagdag sa presyo ng kada litro na gasolina. Piso hanggang piso at 30 sentimos naman sa kada litro ng diesel. Asahan na rin ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene na 40 sentimos hanggang 60 sentimos kada litro. Tandem! Mas mabibigyan ng pagkakataon ang mga drivers at operators na ayusin ang kanilang partnership sa pamahalaan. Itong binigyan diin ni Senador J.B. Ejercito matapos palawigin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng 3 buwan ang franchise consolidation ng PUV Modernization Program. Ayon kay Senador Ejercito, welcome sa kanya ang desisyon ng Pangulo na i-extend ang deadline para sa PUV consolidation hanggang April 30. Magbibigay naman ito anya ng mas maraming oras sa mga drivers at operators na nais makapag-ugnayan sa pamahalaan para masolusyonan ang lumalalang problema sa transportasyon. Dahil dito, suportado ni Senador Ejercito ang pagpapahusay at pagmamodernisa ng public transport system sa Pilipinas. Tandem! Kumpiyansa naman ng Department of Transportation o DOTR natataas pa sa 85% ang consolidation rate sa PUV Modernization Program. Ito naman ang inihayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista kasunod nga ng pagpapalawig ng 3 buwan sa deadline ng consolidation. Muli namang hinimok na DOTR ang iba pang transport group na tumalima sa programa. Positibo rin ang kagawaran na marami ang magtutungo sa Office of Transportation Cooperatives at Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang sumama sa programa dahil ang mga commuter ang mahigit na makikinabang dito. Tandem! Tutulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga tsoper na maapektuhan ng Public Utility Modernization Program. Ito naman ang tiniyak ng DOLE kung saan binigyan diin ito na pwedeng dumulog sa kanila ang mga driver na apektado ng nasabing programa upang mabigyan ng pangkabuhayan. Ayon kay Labor Undersecretary Benjo Benavides, maaari ring lumapit ang mga driver sa LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang mabigyan ng referral ng DOLE. Kabilang ang skills development at pagtatayo ng negosyo sa mga programang posibleng mabigyan ng panibagong trabaho sa mga o maibigay na panibagong trabaho sa mga nasabing tsopera. Tandem! Samantala tayo po ipinalad na makapanayam. Kuha po tayo ng update kaugnay po sa kaganapan, mga naging kaganapan dyan po sa isinagawang bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand. Nasa kabilang linya na po natin si Assistant Secretary Romel Lopez, ang tagapagsalita po ng DSWD. Good morning po, ASEC. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. ASEC? ASEC? Opo. Apo, medyo mukhang inaantok pa yung signal. Ni Asek. Napuyat ho ba kayo, Asek, kagabi?
Hello po. Opo, Asek, malinaw na. Good morning, Asek. Good morning po. Namiss ka namin, ha? Yes, good morning po. Good morning po, Sir Drew. Good morning, Ma'am Judith. At mula sa ating kalingim, Secretary Rex Gatchalian. Good morning po sa ating mga kababayan. Opo, mukhang napuyat nga ho yata kayo kagabi dahil ang daming tao kahapon. Oo, ang suporta naman talaga ng mga Pilipino. Bumuhos po kahapon, Asek. Kamusta naman ho ba yung naging ang DSWD, yung pagdalo po ng DSWD? Batid namin, isa-isa silang mga nagsalita, mga kalihim po ng bawat kagawaran. Kumbaga, nagtipong ulat sa bayan ba ito, Asek? Parang ganun na lumalabas, Asek eh. Well, po, ito po ay pag-uulat din at pagbabalita sa ating mga kababayan ng mga bago sa ating ahensya sa Department of Social Welfare and Development, kung paano po lalo namin silang matutulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan at ano po yung aasahan nila sa ating kagawaran. Nabanggit nga po ng ating Pangulo, yung ito pong ating tinatawag na bagong Pilipinas, hindi ito political agenda, hindi ito parang political scheme, bagos ito po'y call for transformation, para po yung idea ng pagiging Pilipino, ay matransform po yung ating ekonomiya, yung ating gobyerno, na kami po yun, at siyempre yung ating lipunan. Ito yung tinatawag talaga. Kasi pag sinabi po natin whole of nation approach, ang naiisip natin yung gobyerno. Pero yung whole of nation approach na i-cultivate ng bagong Pilipinas, kasama po yung society. Kasama po yung mentalidad na bago na yung Pilipinas, and let's move forward. Let's move as one, nagbabago yung ating gobyerno sa mas efficient na pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Nagbabago rin yung society, na kumbaga part ng nation building. Ito po yung tinutumbok ng ating Pangulo. Ito po yung nais na call ng ating Pangulo, maging proud tayo as Pilipino. At bakit tayo magiging proud? Kasi yung ating ekonomiya umuunlad, yung ating gobyerno, hindi na yung gobyerno dati. Nasabihin natin, banderang kapos, kulang pa. At siyempre, yung society natin, nakatulong yung tinutulungan ng gobyerno, tinutulungan din yung ekonomiya to achieve more. To reach our full potential. So yun po yung narinig natin at nakakatuwa po being part of the kick-off rally kahapon, minus the entertainment, kasi yung malaga doon, nandun yung pagkakaisa, nandun yung pinakikita ng inyong pong gobyerno na nandito kami at ito yung plano natin. Parang yung isang grand game plan kung saan tutungo yung Pilipinas in the coming days, months, and years ng Marcos administration. Asek, ano bang naging partisipasyon nyo kahapon? Because nakita na nga natin, may mga, syempre yung mga nagtungo dyan, namigay din. Ito lang yung kahapon lang ito, Asek, particular kahapon. Well, for the part of DSWD and other line agencies, may tinatawag tayong servisyo fair. Hindi na po bago yan. Yes, yung ating pong servisyo fair, nagko-commence po yan. Meron po pagbisita ang ating Pangulo sa isang lugar at meron din namang mga mini version yan. Yung parang kami-kami lang. Alam mo, tatlo lang. DSWD, NBI, or PhilSys, magkakasama po. For the part of DSWD, kami po ay nagbigay ng tulong para po doon sa mga mahihirap nating kababayan sa Maynila. Yung ating po mga beneficiary doon, yung mga underprivileged, yung mga biktima po ng mga recent nasunog doon po sa Maynila. At sila po, namahagi po tayo ng 2,000 pesos each na assistance to individuals in crisis situation sa 15,000 na beneficiaries. At samahan po natin yan ng nasa 2,000 na mga recipient naman ng ating relief goods o ng ating family food packs. And then meron din po tayong mobile kitchen doon. Meron po tayong hot soup para sa ating mga kababayan. Kung saan nasa 5,000 mga kababayan natin o participants ng ating bagong Pilipinas Kick-Off Rally ang naabot ng ating soup kitchen. Asek, sa makatwid dahil bagong Pilipinas,
yung bagong approach natin sa makatwid ho ba, yung mga pagbabago na inaasahan ho, lalo sa paghatid doon ng serbisyo ng DSWD sa mga lubos na nangangailangan, mapapabilis pa ho ba natin? I mean, kumbaga, mapapalawak. Or may mga bago pa? Yes. Mga programa. Mga programa bago pa. Yes, po, tama po yun. Para sa atin ng mga kababayan, yun yung nakita natin at yun yung pinagmamalaki natin during the Marcos administration. Yes. Panahon po ni former Secretary Erwin Tulfo, kita natin, bumilis yung pagpapaabot natin o pagresponde natin sa mga kalamidad. Pag-assume mo ni Secretary Rex Gatchalian, in-improve pa po natin yan. Yung pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan pag may panahon ng sakuna, naririnig niyo po sa amin lagi, wala pa po yung sakuna, nandyan na. Nandyan na yung Totoo ating yan. naka-preposition na po. But Yes. then, under po sa leadership ni Secretary Rex Gatchalian, he wanna put premium sa tinatawag nating development side. Hindi yung ayu-ayuda lang, hindi yung tulong-tulong lang, but we wanna capacitate yung ating mga beneficiaries. Ibig sabihin, ini-empower natin sila para hindi ayuda, but to improve their lives as a whole. Kasi sustainable po yung pinipilit natin ibigay ng mga tulong sa kanila. For example po, nakakadalawang executive order na po ang ating Pangulo para dun sa pag-reach out natin dun sa mga sitwasyon ng mga kababayan natin sa lansangan. May mga EO din tayo para sa food stamp program. Na yung food stamp program natin, yes, binibigyan ka ng ayuda, but then, may hinihinging kapalit. Magtrabaho ka, mag-aral ka, para either makapagtrabaho ka o makapagnegosyo ka. Hindi yung tuloy ang ayuda, yung mga taxpayers, bigay ng kwartas, pero yung binibigyan ng ayuda, nakataas ang paa. Hindi yung gano'n. Binabago ho natin. May tinatawag tayong social behavioral change para fair doon sa binibigyan ng tulong kasi sila dapat yun, hindi pinili na kung kani-kanino. But then fair din sa taxpayers. Tama. Kasi as we help, ini-improve natin yung pag-iisip ng tinutulungan natin na hindi lang dapat tumatanggap ng ayuda, pagkos tinutulungan din ang sariling mag-improve. Para in the near future, hindi lang ikaw ang tinutulungan. Because nagtatrabaho na o nagninegosyo na tumutulong sa taong bayan na matulungan yung mga nangangailangan. Kumbaga, magiging katuwang na rin sila, no? O tayo, ASEC, no? Opo. ASEC? Nako. Teka. Ayun. Sige. Okay na. Ayan. Nandiyan ba si ASEC? ASEC? Yes. Nako. Sige. Last na lang. Huling tanong na. Huling tanong na lang, ASEC. Medyo... Andiyan ka pa ba? Yes, hello po. Yan. Okay na. Ayan. Okay ang signal. Opo, ASEC, masusundan pa ba ito? Tanong ng taong bayan, masusundan pa ba yan? Baka ang sinasabi nila, ano yan, kahapon nyo lang kami bibigyan ng ayuda. Paano naman yung iba pang mga kababayan natin na hindi nakapunta doon. Diba? Yes, opo. Tama po yun. Kasi yung nabanggit ko po, yung servisyo fair po, talaga po yan full swing po. Sa iba't ibang lugar, pumupunta po tayo. So, asahan po ng ating mga kababayan na may mga halin tulad na ganitong mga servisyo fair. Yung kick-off rally natin, alam natin kung pisa po yan. But then, yung mga servisyo fair po natin, tuloy-tuloy na po yan. Wala pong pinagkaiba yan doon sa kabiwa ng Pangulo na magdadala ng mga serbisyo, ng mga murang bilihin sa iba't ibang lugar. Nakikita na po natin, kahapon, pinul lang po natin yan as part of the kick-off. But then, ang asahan po ng ating mga kababayan, tama po, kasama po ang Department of Social Welfare and Development. Tayo po ay actively magpa-participate sa mga programa po ng gobyerno na naglalayong abutin ang mas marami nating mga nangangailangang kababayan. Alright. Well said, ASEC. Asahan namin yan, ha? Kukuha po kami ng mga update po sa inyo from time to time. Marami pong salamat sa inyo, ASEC. Thank you, ASEC. Well, salamat po. Good morning po sa inyo. Good morning po sa ating mga kababayan. Good morning. Si Assistant Secretary Romel Lopez, ang tagapagsalita po ng DSWD, ang inyo pong napakinggan. Sa oras po na ganap ng alas 7:36 po ng umaga, minarapat po natin na kunin
ang panig naman po ng isa rin pong dating kongresista, kaugnay pa rin po ito doon sa mainit pa rin pong issue ng PI. Ang mga nagsusulong po nito, no? Sinasabi nga ho dito. Kanina kausap lang natin si dating Congressman Garbin. Diba? Sige, ano naman natin, minarapat po natin kunin naman po ang panig ni dating bayan mo na Congressman, bayan mo na Party List Representative Attorney Nery Colmenares at isa rin po siyang Human Rights and Public Interest Lawyer. Attorney Nery, Kong, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ Aliw 23, Drew Racino at Judith Estrada Larino. Good morning, Drew at Judith. Good morning po sa mga listeners ninyo. Good morning, Attorney. Salamat po sa pagkakataon. Salamat po. Kung kanina kausap namin si Congressman Garbin na sinasabi niya, malapit na po nilang ma-reach yung target nga po na bilang ng pirma, yung kinakalap po nila na pirma para po sa isinusulog na charter change. Sa tingin po ninyo, ano ang kahihinatnan, saan hahantong ito nga pong issue na ito, lalo na po yung bangayan ng Senado at Kamara? Hindi ako magtaka kung malapit na nilang ma-reach ang kanilang target na 12%. At very well organized at well funded yung People's Initiative na ito sa lahat ng Chacha. Mula pa 2006 yung legal involvement ko sa Chacha, ngayon lang ako nakakita ng ganito kabilis at ganito ka well funded, no? And well organized. So yeah, that makes it a very dangerous Chacha. Saan nahantong ito? Well, syempre ang taong bayan, ang tingin naman natin dyan, sana hindi pa rin matuloy ito kasi hindi naman ito tsa-tsa para sa kapakanan ng taong bayan. Tsa-tsa naman ito para sa interes ng ilan. Hindi nga ito people's initiative, politicians' initiative ito. So, PI nila. Hopefully, yes. Hopefully, manaig pa rin. Pero ganun talaga yan, Drew, Judith, ang tsa-tsa. Mula pa yan noon, ilang beses na kami lumaban. Mula pa kay Gloria Arroyo, 4 na beses yun. Hanggang kay President Duterte, ilang pitong attempts. But anyway, sa simula, malakas yun kasi lahat naman ng LGU, lahat naman ng mga, sa lokal ay susuporta dyan dahil may term extension yan Hahaba ang termino nila from 3 years to 5 years. No? Ngayon, 3 years ang isang term, gagawing 5 years ang term. So, talagang malakas ang suporta niyan. Pero sa gitna, mabiwindang yan kasi nalalaman ng tao unti-unti kung ano ang pakay, ano ang vested interest o personal agenda sa Chacha. So, we're hoping ganun pa rin na mangyari ngayon. Oo. Attorney, no? Oo, sabi mo kanina, well-funded. Ano bang ibig mo sabihin dyan? Well, alam mo, no private organization can go into the barangay levels, I mean, kahit major political party ka, hindi ka madaling makapasok sa barangay. Maliban na lang kung dadaan ka sa mga gobernur, mayor, congressman mo. Local officials. Oo. Pangalawa, yung ads. Magkano bang ad ngayon? Tinignan ko sa internet, 500 to 800,000 per spot. Sa TV. Can you imagine sa isang araw kung may 20 ka lang? Kung may 20 ka lang na spots, 20 lang more than 20 yun. Ang dami-dami nun Opo. So kung 500 to 800,000, that's about 10 million per day. One TV station. Tatlong station ko nakita yun for so many days. So sino ba namang negosyante ang gagastos ka ng 150 million sa 4 Kailangan daw more entries para more chances of winning daw Kung Wala pa dyan yung radio yun ang basis ads, ko sa well-funded. Okay. Sa makatwid na sinasabi mo, kung parang sa tono ng pananalita mo, malakas ang tsansa na umusad ito? Sa una? Sa una, kung magpapatuloy yung ganitong Yes, oo. Kasi kaya nila yung 3%. Okay. Madali nilang makuha yan. Kaya nag-propose ang bayan muna. Kahapon, naglabas kami ng laban sa district. Labanan ang lahat ng district. Kasi pag may isang distrito lang na halimbawa hindi nila naabot yung 3% nila o na TRO sila ng korte sa lokal, sa distrito o na nullify ang
signatures ng isang distrito, tapos na yung People's Initiative, tapos na yung PI kasi they need all legislative districts 3% in each 3%, district. Pag isang district sila mapilay, tapos na yung buong national PI nila. So, isa lang yun, sa isa lang. Isa lang. At least one. We only need to win at least one in a local court, in a local district. Kaya pala kanina sabi ni Congressman Garbin. Kampante siya. Kampante siya na lulusot nga daw sa mga legal questions. O dun sa sa Bicol region siguro nga. Dahil yun yung kanyang, sabi nga natin, baluarte niya. Baluarte nila, di ba? Pero syempre, nandiyan pa rin ang Supreme Court, Kong, para magpa siya. Sa tingin mo, pag dating sa Supreme Court, yan na, eto na. Diyan na tayo Bakbakan. Bakbakan na yan, di ba, Kong? Yes, well, tingin namin malakas din ang aming kasi, yung aming legal posisyon. Ang unang posisyon namin diyan sa Constitution at sinabi ito ng Korte Suprema in the case of Lambino versus Comelec, ang People's Initiative pwede lang mag-amend, hindi pwedeng mag-revise ng Constitution. So ano yung amendment? Ang amendment... Economic provisions daw. Economic provisions. Hindi yung chacha nila ngayon, isa lang ang ipinapa-amend nila na bumoto jointly pala. ang Senado at House. So, yan by amendment lang o revision. Ang sabi ng Korte, pag philosophically, iniiba mo ang prinsipyo ng gobyerno o yung checks and balance, iniiba mo, revision yan. Ito yung jointly, iniba mo yung checks and balance Kasi wala nang Senado yan Lusaw ang Senado sa joint voting Kasi 310 yung congressman. As against sa 24 lang. Hindi lulunurin ng 304. Joint ang voting Buti sana kung separate na boboto ang mga senador, boboto din yung House, hiwalay, hindi mo malunod. Pero kung joint na yun, malunod yun. So, checks and balance ang nawala doon. So, revision yan. Pangalawa, siyempre, igit pa rin namin na walang batas. Natalo ang pirma dati dahil sabi ng Korte Suprema, wala namang batas na nagpapatupad ng initiative. Kaya hindi mo pwedeng gawin yun, di ba? So, may mga legal arguments naman kami dyan. And of course, kung may prueba ka doon, may mag-testify sa fraud, Fraud, yung paggamit ng public funds, yung mga ganon, dagdag yan na kumbaga argumento namin sa korte para ibaliwala ang People's Initiative. Attorney, sa tingin nyo hanggang kailan kayo lalaban, makikipag-bakbakan, bagamat nagsisimula na itong itong lakad, itong takbo. Gumugulong na, malapit na nga araw matapos magpapirma. People's Initiative, Kong. Tuloy-tuloy lang yan, Judith. Alam mo, yun ang itong aminin ko Nabigla kami, hindi namin in-expect na mag-chacha sila. Bigla na lang nitong January, kumalat sila agad, tapos ang bilis. Ang bilis sumayaw. Hindi kami naka-respond agad. Pero mabuti ngayon, binubuo na yung No to Chacha Coalition, tapos yung mga punta sa mga campuses sa probinsya, may mga nag-organize na doon, so iikot na sa mga schools, sa mga simbahan, para magsalita at ipaliwanag kung bakit masama itong chacha. At naghahanda na rin yung ilang lawyers para labanan doon sa lokal, So medyo nakakasimula na kami. Bilisan lang namin. Yun ang panawagan ko sa mga tutol sa chachang ito. Pwede ba bilisan natin? Kontakin nyo bilisan nyo sumayaw. Paspasan nyo ang pagsayaw. Bilisan na natin yung paglaban ng sayaw nila. Kasi pag hindi tayo makarespond well, talagang uungo sila marami silang pondo, wala naman kaming pondo pero sige lang, tuloy lang ang laban. So Judith, sa tanong mo, hanggang magtagumpay, hindi kami hinto dito hanggat hindi maipanalo at masawata na naman tong chacha. Gusto ko lang idagdag, Drew, Judith. Go ahead. Kami naman sa bayan muna, kung may proposal kang maganda para sa ikabubuti ng konstitusyon ng taong bayan, wala kaming problema. Halimbawa, mag-propose ka na, gawin na natin na hindi talaga pwede ang political dynasty at pork barrel
Kung gano'n ang gusto mong amyenda, pwede namang suportahan yan ng taong bayan. Kasi para naman yan sa taong bayan. Of course, opo. Ang ayaw naming mga tsa-tsa, yung may karga. Kaya sabi nila lagi, ito na naman kayo, Neri, bayan muna, o oppose na naman kayo. Propose kayo ng propose, o di oppose kami ng oppose kasi wala kaming problema sa tsa-tsa na para sa masa. Ang ayaw namin sa tsa-tsa na may karga. So kung karga nyo yan ng term extension, etc., dagdag kung ano-ano na mga singit-singit dyan. Oo. Hindi yan. Lalaban kami dyan. Kaya sabi ko sa kanila, nag-propose, alam mo, hindi naman kami mag-oppose kung wag nyo lang kargahan ang tsa-tsa nyo. Wag nyong kargahan, baka manalo pa kayo dyan. Pero kung kargahan nyo, lalabanan niya ng taong bayan kasi hindi yan para sa mamamayan. Para yan sa inyo. Vested interest nyo. So, yun ang message ko doon sa nagsasabi na ito na naman kayo, oppose na naman kayo ng oppose. Kasi kayo, propose naman kayo ng propose. Di talagang i-oppose namin ng tsa-tsa na may karga. Sige po. Naku, kung antabayan ng panahon namin ng mga bagong development na lalabas. At syempre, kung sino nga ba ang mawawala sa tugtog, mawawala po sa saliw ng Sino ang titigil? Sino ang titigil sa pagsasayaw? Diba? Yung mga mawawala sa... Sige po. Kong, marami po salamat at magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo. Good luck. Maraming salamat, Drew, Judy. Thank you po. Salamat po. Yan po si dating Bayan Muna Party List Representative but Bayan Muna Chairman, Attorney Neri Colmenares. Magandang umaga po muli. Dakuan muna natin ang pag-uulat ni Patrol 30 Jelly Mendez. Pasig LGUs nagpalabas ng traffic advisory ngayong araw na ito. Anong kaugnay dyan, Patrol 30? Go! Nagpalabas ng traffic advisory ang Pasig City Government para alalayan ang mga motoristang posibleng tamaan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Ito'y dahil sa ikakasang proyekto para sa paglalagay ng linya ng mga kanal sa bahagi ng Shaw Boulevard sa Barangay Oranbo sa harap mismo ng Inares Sports Arena. Sisimula ng aktibidad mamayang alas 10 ng gabi na tatagal hanggang alas 5 ng umaga ng kinabukasan. Inaasang matatapos ang proyekto ng lungsod sa 29 ng Pebrero na makakatulong sa maayos na pagbiyahe ng mga residente lalo na kapag umuulan. Humingi naman ng pangunawa sa mga motorista ang Pasig LGUs at pinayuhan na pansamantala munang gumamit ng alternatibong ruta upang hindi maantala ang inyong mga biyahe. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report Tandem. Balitang pangkalakalan. Inaasahan ng National Economic and Development Authority o NEDA na lalago pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa ika-4 na bahagi ng 2023. Kumpiyansa si NEDA Secretary Arsenio Balisacan na malalampasan pa nila sa huling bahagi ng nakarang taon ng 5.9% na GDP o Gross Domestic Product ng bansa na naitala noong ikatlong bahagi o yung third quarter ng isang taon. Ipinaliwanag ni Secretary Balisacan na ito'y dahil maganda ang labor market at patuloy na bumababa ang inflation sa bansa. Nakatakdang ilabas ng Philippine Statistics Authority ang GDP ng bansa sa ika-4 na bahagi ng 2023 sa Miyerkules. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nasawi ang 30 katao habang 16 na iba pa ang sugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa Afghanistan. Ayon kay Khalid Jedran, spokesman for the Kabul Police Chief, 17 katao kabilang ang 2 bata at 4 na babae ang nasawi habang 10 iba pa ang sugatan sa 10 aksidente sa main highway sa Afghanistan. Samantala, sinabi ng Lagman Police Chief na 15 katao ang patay sa 4 na aksidente sa dulo ng main highway. Isa naman ang nasawi habang 6 ang sugatan sa aksidente sa Lagman Province. Tandem! Sa ating pong showbiz, ihabol ho natin
After all of these years, inamin ng veteranang aktres na si Chanda Romero na may namagitan sa kanila ng yumaong stage at movie actor na si Bernardo Bernardo. Ayon kay Chanda, sa simula pa lamang ay alam niya na ang sexual orientation ni Bernardo, pero hindi ito naging balakid upang mahalin ng buo at tapat ang namayapang aktor. Aminado rin Anya sa kanya si Bernardo na ang tunay nitong inamin din ni Bernardo sa kanya ang tunay nitong pagkatao at tinawanan lamang niya nila ang setup ng kanilang relasyon dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. Matatandaan pumanaw si Bernardo noong March 8, 2018 sa edad na 73 dahil sa tumor sa pancreas. Samantala, ikinasal naman si Chanda sa kanya mister na si Jose May Alejandrino. At diyan po tayo pansamantalang nagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Lunes, ngayon pong Enero 29 taong 2024. Maraming salamat nga pala sa ating po mga nakasama sa News Center at sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. True Sino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.